Ay, ayun oh, si July oh. Ayun oh. Oh, ayun si July, ayun. So, ayan po, mga kababayan. Anong oras na? Alas 3:12. Tanghalian po namin, mga kabayan. Ang dami naming sinolving problem ngayon. Ayan o, alas 3:12. Oh. Ang dami naming pinuntahan, no, problem solving sa mga nangyayari dito sa buhay ni July, mga kabayan. Ang dami ng pinuntahan. Ikot doon, ikot dito. So, medyo may may resulta na, mga kabayan, no? Titinan natin at abangan nyo lang po, mga kabayan, kung ano po ang magiging decision ko para matapos na ang lahat at bala na. Abangan nyo lang po, mga kabayan. Kain muna tayo dahil pati ako, no, parang na loss of control ang utak ko, mga kabayan, no? Hindi ko alam, minsan tatalon, minsan gagana, minsan hihinto. Parang hindi na nagpalpitit, mga kabayan, sa problema ko ngayon na sunod-sunod. Grabe. Ewan, hindi ko alam, mga kabayan. Kaya kain muna tayo ngayon at kasama namin si July kakain, mga kabayan. Alam niyo naman, lagi ko sinasabi sa inyo, kahit galit na galit ako sa isang tao pagdating sa pagkain, mga kabayan, ay hindi ko pa rin matitiis. Tao din yan, nagugutom. O sige, sabay natin kumain, mga kabayan. Kahit galit ka sa kaharap mo na kumakain, lunukin mo na lang para maano, hindi ka magutuman. Tara. Kabayan, dumaan kami dito kasi wala kaming makakain, no? So, nag-order na nga kami at ito na nga yung order namin, mga kabayan. Pinuntahan si July. Kanina pa utos ng utos, pabalik-balik si Makoy saka si Jacoy. Ay umandar na naman yung kabastusan, no? Umalis at pumunta doon, no? Umalis at pumunta doon. Tingnan mo nga dyan. Tingnan mo doon. O, tingnan natin kung nandiyan. Umalis, tingnan mo yun naman. In-order at umorder tayo, pero umalis at naglakad daw papunta doon. Oh, 'di ba? Umalis at pumunta doon at yung suot-suot niya yung katatay Romy. So alam kasi niya na malapit na dito sa tinitirahan niya. Si July oh. Ayun oh. Oh, ayun si July, ayun. So ayan po, mga kabayan, di ba? Pinakain, pinuntahan ilang beses, pero ayaw, no? Ayaw. Ayun, ayaw din, ayaw pumasok, ayaw kumain. O samantalang pumapasok at sumasama naman yan. Kaya bahala siya. Matanda naman na siya. Kaya nga ang order namin, mga kabayan, ay 6. Ayan, kasi 6 yan eh. O, 6 kami, kayo 6 din ang order. O, wala, umalis siya. Kung kailan dumating yung order natin, umalis siya. Kaya tara, kain tayo. Tayo na lang. Kakain. Tingnan naman yung kabastos, ha? Mana tayo? Pati si Nanay Gemma ngayon, mga kabayan, hindi alam kung anong gagawin. Nahiya. Halos buong angka ni July nahiya. Humihingi ng pasensya sa akin. Sabi ko, wala naman kayong kasalanan. Ang may kasalanan dito si July, kayo wala. Pati yung matanda.
Kain tayo mga kabayan. Merienda na to sa tanghalian. Kain na tayo, oh. Buti na lang mga kabayan. Ayun. Maayos kausap yung katransaksyon niya. Para wala na maraming gulo. Para wala na maraming chichiburichi. Baba ako dyan sa naglalakad pag naunahan natin na. Kasapin ko lang. Unahan muna natin. Diba? Hindi, doon sa unahan. Sa naglalakad sa unahan. Kasapin ko lang. Ha? Kaya, mauna ka na? Sabi ko, sabay na tayo. Madali lalakarin mo. Hindi, sabi ko, ang best kasi na magandang gawin dyan pag-uusap. Lang magkano na? Nagbayad ka na sa motor sinagay mo? Mauna ka na? Ha? Pero pupunta kami doon ha, mamaya. Mamaya. Ha? At least ano, hinabol natin. Aron, naglakad. Doon lagpas kay ano. Okay. Tapos, diretso lang siya. So, ayan po mga kabayan, kararating ni Makoy, hinabol, sumakay ng tricycle. Ayaw makipag-usap.
Pinapasok ko dito, kakain, para mag-usap. Eh, hindi nga humingi ng pasensya. Ito yung mga tao, mga kabayan na pahigain mo ng kama. Pero, gustong humiga sa bato. Kaya, pag ganitong klaseng tao, walang asenso. Hindi yan sa isang pagiging kulot. Hindi yan sa isang pagiging unat. Wala yan. Kung anong lahi ka. No? Nasa utak mo talaga mga kabayan. Ang dami ko naman kakilalang mga kulot na or mga katutubong aitas mga kapatid natin na ang galing dumiskarte, matalino, masipag, mabait, marami naman. Diba? Ganon din sa mga unat. May loko-loko, may lasinggero, no? Mga adiktos, at kung ano pa. So, hindi mo talaga maano sa katayuan or magbase sa anyo ng tao mga kabayan. Nasa tao yan. Wala sa lahi. Tayo ang nagdala ng swerte sa mga sarili natin. Kung kaya-kaya tayong priority eh. Kung yan ang priority mong buhay, okay, sige, go. Kung ito naman ang priority mo, okay, sige, go. Ganun lang yun. Eh, yan ang pinili niya. Barkada ang priority niya. Okay, sige, go. Tingnan mo ngayon. Tingnan natin. Sino kaya sa barkada niya ngayon ang makakatulong sa problema niya? Sino kayang barkada ngayon ang makapagsabi na, uy, ito, pandagdag, bumili ka ulit ng kalabaw na sarili mong kalabaw. Uy, ito, pambigay mo sa pamilya mo, sa anak mo. Tingnan natin kung ano. O, tingnan mo. Pinahabol-habol pa yung team natin. Sinundan. Kinakausap. Ayaw siya pa may ganang magalit. Hindi nga humingi sa akin ng pasensya. Aba? O ganyan, nalaman natin ngayon na ganyang attitude ni July. Kaya tama, ang mga sinasabi ni Nanay Gemma na ganito, ganyan. Na halos puputok ang utak niya sa mga pasaway ng kanyang mga pamangkin. Ng mga balasubas, ng mga walang respeto. Tinami naman sa atin. So ito po mga kabayan, tapos na po tayong kumain at nilayasan tayo ni July umuwi ng mag-isa mga kabayan. Ngayon, pauwi tayo, paakyat muli kay Nanay Gemma po para kausapin po natin si Nanay Gemma and si Ate May at si Kuya Bigay po mga kabayan. So hindi ko alam kung dumiretso si July sa bahay ni May or ni Nanay Gemma or naghanap na naman siya ng mainuman yung mga kabayan. Kaya eto, papunta tayo ngayon. Ma-solve din natin yung problema mga kabayan. So far, okay naman po, no, sa ngayon na napag-usapan namin. At waiting na lang po sa update. Pero sabi ko nga, hindi pa final kung ano po yung aking magiging final na decision mga kabayan. So, siyempre, makikipag-usap pa tayo kung anong dapat po nating gawin para dito sa nangyari sa problema ni July. Between July, buyer, etc. Kung sino yung ano dyan mga kabayan. So, titingnan natin kung paano yung mangyari. Update ko po kayo mga kabayan. No? I-update ko rin po kayo mga kabayan. So pupunta tayo kay Nanay Gemma. Si Nanay Gemma ay tulala na din, no, dahil nagsisi kung bakit kasi or sinisisi si July kung bakit kasi bininta mo pa. Yan ang sinasabi ko, 'di ba? Ito na yung sinasabi ko sa iyo, July. O, tingnan mo, dumating na. Yan ang sinasabi ni Nanay Gemma sa kanya. Hindi mo ako pinakinggan. Ito ang pinaalala at sinasabi ko sa iyo. Pati yung yung mami ni Kuya Bigay, ganun din ang sinasabi mga kabayan. Kaya walang pinakinggan ni isa si July mga kabayan. Kahit nga ako ngayon, no,
Kain ka muna. Baba ka muna, kain ka muna. Or ano, ay pwede naman kung ayaw kakain. No? Pwede namang umupo. Pwede ba, te? Ay, kayo na lang. Soft drinks lang sa akin. Busog talaga ako. Kasi dumating kayo ay katatapos lang din kumain or tawag nito, pwede naman kape ang hingiin. So, yung mga ganun ba? Wala namang problema. Kaya lang wala. Kabastusan talaga mga kabayan ang nangibabaw kay July. Imbes mong pagkumbaba, imbes na humingi ng pasensya or ano pa man, wala. Ayun yung mga anak niya, kawawa, nandoon, no? Ay, Diyos ko, Lord. Nana Gemma. Nana Gemma. Saan si July? Di umuwi? Papunta dito, Wala dito. Kumain kami sa Jollibee. Huminto kami sa Jollibee para kakain. Inorderan nga namin, pinapasok lang ako sa Jollibee, McDonald's pala. Pinapasok lang ako tapos umalis na. Papunta dito, sinundan. Paakyat na siya dito Babo. Pangulo. O dyan na siya nakarating sa may arko. Baka dumaan na naman dyan sa kainuman niya. Wala. So, napuntahan, ang layo pala? Ang layo ng pinagbintahan ng kalabaw? Wala na. Wala na. Goodbye, Philippines. Ang ganun na. Wala na. Ang layo. Sabi niya. Saan si May? Mamaya. May sabihin ako, mamaya. Tayo natin si May. So ayan po mga kabayan, pinatawag ko si May at mag-usap kami ni Nanay Gemma ni May sa totoong nangyari talaga sa kalabaw. So May and Nanay Gemma, ang kalabaw pala ay yun nga, na Goodbye Philippines na. Wala na, May. Ganyan na. Hindi na namin nakita. Ang layo. Tapos, ang sinasabi ni July na ikaw ay nakatanggap ng 20,000, di ba? Sabi, yan ang balita ni July sa'yo. Pero kanina, tinanong ko si July dito kanina, wala naman siyang nabigay sa'yo kahit piso, wala naman talaga. Inamin naman talaga niya. At ang naibigay lang niya, karne lang daw at saka gatas. Tama? Ganon daw kalaking gatas? So tama. Din karning konti lang. So tama naman. Then, inamin din dito kay, sabi din, si Nanay Gemma, walang natanggap na piso. Dito kay Kuya Bigay, nagbigay siya ng 150, pero napakaliit. Napakaliit mga kabayan. Pero, ang hawak pala na sinasabi ni July na 20,000, hindi pala totoo yun. Hindi pala totoo 6,000. Sabi nung nakabili 6,000 lang plus motor. Ang motor niyang luma na karag-karag, ang halaga pala nun is 54 o 54,000 plus 6,000, 60,000. Di ba? Sinasabi ni July, bininta niya 60,000. O kung sa makatuwid, 6,000 lang ang binigay sa kanya. Tapos, ang motor, halagang 54,000. 54,000. Maniwala ka, ang motor, aabot ng 54,000. Sobrang mahal naman. Daig pa yung brand new. Nakita niyo naman itsura ng motor. Ano yan? Second-hand lang yun. Sikanhan nga, tapos luma na, 2017 pa. So ngayon, 2017, ang may-ari na kasi 2007, 2018. So 2017 pa. So ngayon, sabi ni, yung kausap ko, di ko nabanggit yung pangalan, ay 6,000 binigay plus motor. Yun lang ang hawak ni July na inubos niya sa barkada na 6,000. Wala siyang nahawakan na 20 mil na sinasabi niya. Nagsinungaling si July at sobrang lugi niya sa kalabaw. Dahil ang kalabaw, mabenta yun ng more or less 100,000. Kasumaga niya na. Kaya nga, pag nakaganyan, nawala na. Baksak yan. Grabe, halos ibigay na lang si Damulang.
Halos 6,000 na lang si Damulag. Halos ibigay na lang si Damulag. Kalabaw ngayon natin. Yun nga eh. Binili ko yun ng more or less 65,000. 60. Tawad. 60 o 60,000. Tapos nagbigay pa ako sa mga nag-refer na tagi 1,000. O, sabihin natin 60,000. Sige, 60,000. Pero bininta niya ngayon 6,000 plus motor na sikanhan na model 2017 na karang-karang na nakita nyo naman. Kaya, Tapos wala na. Ganun na. Ako ate, hindi ako nagsasawa, nag-aaral sa kanya. Ayaw niyang pagiging ganyan. Halos binigay niya si Damulag. Grabe talaga. Grabe na hinayang. Sobrang sayang si Damulag, mga kabayan, sa totoo lang. Ngayon, ang motor niya, pinaiwan ko doon sa may-ari. Hindi ko pinadala. Kasi, meron kaming usapan ngayon. So, pero hindi pa kami nag-final. Mabait at nakiusap. Dahil nadamay din sa kasinungalingan ni July. Kaya, advice ko sa mga namimili or mamimili or nagbabay and sale, siguraduhin nyo po. Huwag kayong bumili ng chlorum. No? Siguraduhin nyo. Kasi minsan, ang akala, dahil sa tiwala, dahil sa kabaitan natin, masisira at madadamay tayo sa mga taong nanluloko or sa mga taong nagbait-baitan lang o nagpapanggap lang. Maniwala kayo sa akin, madamay. Paano kung meron kayong nasangkot kayo sa mas higit pa dyan na problema? Anong gagawin nyo ngayon? May pamilya kayong binubuhay, madadamay. Siguraduhin nyo po, hindi baling mahina ang kita natin, kunti ang kita natin, basta tiyakin natin na sure ball ang pinapasok natin. Huwag natin pasukin na hangarin na mas malaki ang kinikita pero sablay. At magkataon pa na kawawa ka na yung kinita mo ay kulang pa doon sa magiging nagawa mong hindi maganda sa pagpasok mo. Siguraduhin yung nakasulat doon sa katunayan na pinagbili verbally na walang pera na parang barter ang nangyari. Motor, kalabaw, barter, nagdagdag na ng 6,000. So sige nga po mga kabayan, kung sapat o akma ba o hindi ba nalugi sa inalagaan na 8 months na kalabaw na ang laki na may lahi yung kalabaw. Ang ganda ng kalabaw. Malaki nga yung kalabaw. Oh. Malaki na nga nung after 3 months nang pumunta na kinuha ko si Nanay Terry. Lalo na ngayon na after 6 months na si Nanay Terry sa bahay. Oh, kundi ang laki na. Yung marabunan eh. Oh. Oh, nakikita nyo yan eh. Oh. Ang ganda na ng postura, di ba? Na ang laki, ang lapad ng likuran. Oh, ayan na. Isa namin sa bundok yan eh. Oo, araw-araw nakikita yan kasama ni Nanay Gemma. Kaya hindi pwedeng magsinungaling si Nanay Gemma na sabihin niyang maliit ang kalabaw. Malaki. Pero ang sabi niya sa akin, ang kalabaw kasi nanunuwag, hinahabol na daw siya at sinusuwag. Tapos bukod doon, sinasabi niya na pumayat dahil ang ngipin daw naglalagas. Ganun talaga. Parang bata din yan. Di ba ang mga anak natin, mga bata nyo? Oh. Naglilito sa Kapampangan. Oh, parang bata. Ang bata, gano'n naman. Tayo, gano'n naman. Pag nagpalitan ng ngipin o pag nag-anong ngipin natin, hindi tayo makakain ng maayos. Pero, hindi naman araw-araw yun. Tataba pa rin at tataba. Papayat man siya kunti, pero hindi ibig sabihin na papayat talaga ng bongga. Hindi. Katwira lang niya yun kasi gusto niyang... Sinasabi pa kay Ate Maymay mo. Sabi niya kay Maymay, naririnig ko. Kasi, Maymay, wala kang sa kalabaw. Wala kang karapatan. Dahil sa akin yan, sabi niya. Oh, nabaliktad. Alam nga naman si May mag-alaga sa kalabaw niya na nag-aalaga dito sa mga 4 din niyang kalabaw na iniwan dito. Alam nga na ito mag-alaga. Kaya kung nandito ba Tinores, sabi ko tuto, pag lasing yan, iba na yung Utak. niya. Pero mo sinabi ng asawa, dapat pa yung sabi sa asawa, mga kami, kung matino ka, Meme, wala kang karapatan sa kalabaw kasi akin yun. Anong turing niya dito kay May? Kasambahay? Parausan? Grabe, no? Yan ang sinabi niya kay May. Grabe pagkakatao talaga. Kawawa.
kung nagwawala nga sa kay Mimi, nagwawala sa kanya. Sinasabi ko sa kanya, bakit ka nagwawala sa mo, wala namang ginagawa, masama. Ano na lang po niya, ang mga ginagawang mechanism ngayon ni July para makaiwas siya sa mga obligasyon, yan na lang talaga. Gagawa-gawa na lang siya ng kwento, gawa-gawa na lang siya ng mga kung ano-ano mga kabayan para maiwasan at mailihis ang mga bagay-bagay para makalimutan ang obligasyon na dapat niyang gapan nandito kay May. Dinadaan-daan na lang niya sa ganyang usapin mga kabayan. Para na makaiwas siya. Anong sinabi mo sa kanya? Sinabihan kang wala kang karapatan sa kalabaw. Bakit hindi ka sumagot? Wala nga akong karapatan. Parehas tayo walang karapatan. Pero ang mga anak natin, yan ang may karapatan sa kalabaw kasi binigay yan ni Ate Lori para sa mga anak natin. Ako wala, ikaw wala. Sa mga anak natin meron. Hindi mo sinabing ganun. Hindi po, makalasing po siya. Kasi natatakot po siya kanya kapag lasing. Ikaw ba may ay binubugbog? Sinasaktan? Totoo. Sinasaktan ka ba niya pag nakalasing yan? Oh. Anong ginagawa mo pag saktan ka? Nagtatago na lang po. Umiyak. Nagtatago. Nagtatago. Yung tata mo, inuumbag din niya? Hindi. Ikaw lang. Oh. Tama ang sabi ng mga viewers natin. Na sinasaktan. Natanong ko sa to dati. No? Siguro, takot lang siya. Baka pagalitan ko si July. Sinasaktan pala. Kaya pala minsan pag nagtatanong at mag-uusap kami, tinitingnan niya ito si May kung anong isasagot ni May. O, sinasaktan. Tara mo, grabe, battered wife. Pala ito si May. Wala. Okay sana, ang ginawa niya, sana niya, Kuya Bigay, and Nanay Gemma, pinalaki niya yung kalabaw. Pagkatapos, pinalahian niya, and then dumating ang panahon na lumaki na yung anak ng kalabaw niya, pwede na sana niyang ibenta yung matanda na. Kasi gano'n naman talaga ang kalabaw. Pag matanda na, binibinta. Kasi hindi mo na mapakinabangan ng bongga yan sa bundok. Kasi mahina na rin. Mahina na, matanda na. Matanda na. Alam ko yan. Dapat ganun sana. Ay, Ate Lori, ibenta na natin. Ay, sige. Mayroon ka naman ng isang kalabaw. Ibenta mo na yan. Then, ibili mo pa ng maliit para palakihin mo na naman. Oh. Ganun sana. Kaya naiwan doon, gumano na naman yan. Oh, gumanon talaga. Alam ko, dito sa may tindahan. Oo, mamaya. Nangutang na naman yan. Mamaya, nandiyan na naman. Nangutang na naman yon. Kaya ang motor, pinaiwan ko na. Kasi ang motor, may yupi na sa Muntik pinaiwan mo na ate kasi O, pinaiwan ko na. Pero kanina, binigay yung susi sa akin, di ba? arurot na arurot kagabi. Kasi lasing. Oo, laki. Oh, di ba? Sabi ko na nga, ayaw niyang kumain kasi may hangover. Ayaw niyang kumain kasi may hangover, mga kabayan. Kahit nga soft drinks, inalok doon, ayaw. Kanina sa McDonald's, ayaw din. May hangover kasi uminom kagabi, humarurot. Bakit humarurot? Siguro lasing. Oh. Pag hindi ko kukunin yan, baka yan ang ikamatay niya. Ikamatay niya, mga kabayan. Baka yan, ikamatay niya, makadamay pa siya, mayroon pang ibang tao. Tama yan ate, tama yan. Oh. Sinabi mo, tama. Kung hindi siya mamatay ang sarili niya, baka mamaya makapatay pa siya dyan ng mga bata na ang daming mga bata dito. Magkaroon pa siya ng problema. Saka harurot niya. Ang mga kabayan. Nagwawala si July din, sumasakit. Sumasakit ulo niya. Yung ulo ko, sumasakit. Talaga. Ako nga eh. Diba? Ako nga, nawalan ako ng espiritu. Nawalan ako ng isip dito kay July, mga kabayan. Sila naman nakakasama nila. Nabilitaan niya ni ate, hindi na kumakain sa bayan. Grabe. Na-stress. Na-stress ako, hindi nakakain, hindi nakatulog sa ginagawa niya. Hindi naman yung pera. Okay lang sana kung binili niya ng bagong para walang sakit sa ulo kung gusto niya talaga. Kailang loging-logi eh. Sabi ko nga, di ba? Sabi ko dito noong nakaraan, July, maintindihan pa sa nakita kung bininta mo. Pero, ay binili mo na lang sana ng brand new lahat para hindi sasakit ang ulo mo. Kung talagang ang balak mo ay talagang para sa pamilya, para anak buhay, hindi eh. O, lalo na ngayon nalalaman ko na 6,000 lang pala, hindi pala 20,000. 6,000. Okay. 6,000. Hindi pala 40,000, hindi pala 20,000 hawak niya, 6,000 lang. Tapos motor. Sabi ko, ikaw sinungaling ka talaga. Sabi mo 20,000, tapos binigay mo kay May, hindi pala. 6,000 lang pala ang nahawakan mong pera. At plus yung motor. Na sikanhan. Mami, lugi ate. Ay, sobra.
Luging-lugi. Parang nagbinta siya ng kambing. Parang nagbinta ng kambing. 2 kambing. Or kung malaking kambing, mahal pa yung kambing. Talagang nahiya na ako sa'yo, ate. Kasi matigas ang ulo ng pamangkin ko. Nahiya na ako talaga sa'yo, ate. Kasi yung kapatid ko nang tumaba dahil nandun talaga sa'yo. Nagpapasalamat ako, Ate Lori. Sinama mo si ate. Ate ko talaga. Kung mawawala ka sa amin, ate, mamamatay na ako, Ate Lori. Marami na ang sa akin. Iya sa'yo. Wala na akong pangyayarap sa'yo, ate. Dahil nandun siya, ate ko, Terry. Mahiya na ako. Nagpapasalamat ako sa'yo, Ate Lori. Ginano mo yung kapatid ko dahil kahit makulit. May bagyo. Sabi ko sa asawa ko, kumusta na kaya si Ate Lori at si Ate Terry? Kaya nagpapasalamat ako sa ate. Okay lang, Nanay Gemma. Dahil hindi sa'yo, ba yung ate ko? Sana, Ate Lori, hindi ka magsasawa sa kapatid ko. Natitiis mo ba si ate ko? Kahit makulit ate. Matitiis mo kasama si ate ko, ate. Kakayanin ko, Ate Gemma, hanggat kaya ko. Kahit makulit. Wala namang naging problema. Mas matino pang ang kausap si Nanay Terry kaysa sa mga anak niya. Wala naging problema yung kulit ni Nanay Terry, yung ano ni Nanay Terry na nakikinig sa akin kahit ganyan si Nanay Terry. Pero itong mga anak niya, wala. Matitigas nga ang ulo ng mga anak niya. Sabi ko nga, parang mas gusto ko pang alagaan si Nanay Terry at saka si Tatay Romy. Pero yung mga anak na antitigas ng mga puso, antitigas ng mga kukote, mga kabay na hindi ko maintindihan. Masyadong makasarili. Minsan nga sumasakit ang ulo ko kay July. Hinadaan ko na lang sa sa bundok. Pag sobra nang isip ko, iba-iba nang iniisip ko, sumasakit. Alam niyo mga kabayan, grabe. Nakita ko din po mga kabay kung gaano yung sakripisyo ni Nanay Gemma. Kaya nga, sabi ko, ay naawa ko ni Nanay Gemma. Dalihin ko na lang si Nanay Terry sa para mabawasan. Pero parang wala din nangyari. Dahil yung naiwan dito ng mga anak ni Nanay Terry ay nagiging masakit din sa ulo ni Nanay Gemma, mga kabayan. Kaya ganito na lang yung naramdaman ko ngayon sa ginagawa ni July. Kasi hindi ako nagkulang sa pamilya. Mula sa nanay nila, sa tatay nila, sa mga kapatid, kamag-anak, nandito ako, hindi ako nawawala, nandyan ako palagi. Pero ito lang ang ginanti ni July sa atin, mga kabayan. Kaya ngayon, kung maayos to, yung problema, itong ginawa niya ngayon, mga kabayan, hindi na siya makakatikim sa akin. Pero hindi ko naman idamay yung mga anak niya at saka si May, mga kabayan. Pero siya mismo hindi na makakatikim sa akin ni piso. Hindi na siya makakatikim sa akin sa ginawa niya. Dahil kinawawa niya si May at saka yung mga anak niya. At nagbigay siya ng problema kay Nanay Gemma ng bonggang-bongga na wala na talagang hindi na marunong mahiya, mga kabayan. Hindi, Nanay Gemma, ay naintindihan ko, hindi mo kasalanan. Alam ko yan
no? Hindi mo kasalanan, bagkus nandiyan ka lagi nagsasabi, pangaral pero hindi ka pinapakinggan, hindi mo kasalanan. Si July, lahat ng may kasalanan dito kung bakit naibenta yung kalabaw na para sana sa mga anak. Siya rin mismo ang nag-alis ng karapatan para sa kinabukasan ng kanyang mga anak na ngayon ay wala nang nangyari doon sa biyaya na pinagkaloob natin sa kanya. Sinarili niya. Pero ganun pa man, bahala na. Basta hindi tuluyang masayang kung ano man ang kaya kong gawin. Na paglaban ko yung kalabaw, mga kabayan, gagawin ko na hindi talaga totaling masayang yung kalabaw na yun. Dahil grabe ang hirap na pinagdaanan natin kasama ang ating mga sponsors. Kaya ipaglaban namin yung mga kabayan.